Pare, Parenting and Relationship Enhancement. Blessed weekend po mga kapatid. Kayo po ay nakikinig sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. At narito na naman po ang inyong mga pare, ang inyong lingkod, paring Jebo Banzuelo. Kasama po, naka-video tayo ngayon, paring Pastor Mark. Blessed weekend mga pare at blessed weekend paring Jebo, blessed weekend paring Allison. Yeah, so blessed weekend paring Allison. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Malugod po kami maglilingkod sa inyo sa pamagitan po ng programang ito. Ayan, so tayo po ay nagpapasalamat muli sa pagkakataon at syempre sa technology na meron tayo, no? So imagine mo, dati radyo lang, ngayon radyo TV. Yan. At medyo nabalik tayo sa dating studio, no? Tumalino na tayo dati. Nadimot. Nadimot ng konti, no? Hindi, ginagamit po kasi yung studio. So anyway, Walang ganon. Walang ganon. Naramdaman natin kasi nung ginamit natin yun. Parang nakakatalino. Pero ito, may kape naman tayo ngayon. So, katalino pa rin tayo ngayon. So, muli tayo po ay nandito sa ating programa at sa mga ngayon lang nakasubaybay, ang programang Pare po ay merong hangarin na magturo about fatherhood. No? Yeah. At yan po ay hindi naman exclusive lang sa mga kalalakihan, kundi kailangan nating tingnan ang pamilya bilang isang unit, no, isang team. Yeah. Na kumbaga sa basketball, ang lagi nga nating paliwanag, kahit mahusay kang mag-shoot, kung hindi ka naman papasahan at ise-set up ng maganda, hindi rin lalabas yung talagang kakayahan mo. So it's all about trusting each other, helping each other. At paminsan, yan din ang isang challenge, lalong-lalo na pagka may mga trainings tayong ginagawa. May mga tatay na gusto nila ng change, no? Kaso pag uwi sa bahay, dahil hindi na intindihan ng mga family members yung change o yung direction ng change, minsan po ay parang nagkakaroon ng setback. No? Kasi parang feeling mo, gusto mong sumulong pero walang kasama. Yeah. So kaya napakahalaga po na kung tingin nyo pang tatay pala yan bibili muna kayo ng banana Q, magmimerienda at babalik na lang pagtapos na kami. Wag po. Pwede naman kayong kumain ng banana Q dyan. Ayan. Nakikinig o nanonood, no? At ang layunin nga natin dito, matuto pang lalo. So para po sa kaliwanagan din ng bawat isa, ang Pare ay galing po sa The World Needs a Father, no? Isang training movement. At kung gusto niyo pong maunawaan pa ang aming layunin, pwede niyo pong puntahan sa The World Needs a Father Philippines Facebook page. At naroon po yung mga updates natin o kaya itong programa from time to time na po-post din po natin. At kung may mga future trainings or if you want to organize a training and gusto niyo mag-communicate, you can reach out to us at The World Needs a Father Philippines Facebook page o kaya naman sa theworldneedsafather.com. Yan po yung website. You can go to the country na list and then look for Philippines syempre. At pwede nyo po kaming i-reach out din doon. At kami naman po ay narito para kayo rin po ay tulungan sa inyong mga training needs or if you want to learn about the movement. So, last time ay nag-umpisa tayo tungkol sa accountability. Actually, ito ay isang recurring theme, no? Pinag-aaralan natin paulit-ulit. And bakit kailangan ulit-ulitin? Kasi po, alam natin na una yung level ng kaalaman. Kailangan maging handa yung isip nating maintindihan ano ba yung accountability, ano yung kailangan para mangyari ito, ano yung benefits ng accountability. And then of course, from knowing o yung kaalaman, paano siya magiging kasanayan, no? Magiging parte na ng everyday life natin. Kasi ibang level din yun eh. And then of course, bukod doon, kailangan din natin ng kasamahan. So, pag hindi malinaw sa'yo ang landas na gusto mong tahakin o tinatahak mo, mahirap maghanap ng tamang kasamahan eh. Yeah. Kaya lagi kong ginagamit na ilustrasyon kahit tayo. Ba't ba tayo nagkatagpo-tagpo ng landas? Di ba? Bakit nga ba? Oo, hindi naman dahil nagpunta tayo sa gathering ng mga pogi. Akala ko yun ang... Hindi, maling venue yung napuntaan natin. Yun ang unang intention. Yun ang unang intention. Wala lang nakitang Akala ko pogi. puro po.
Nakita mo. Actually, yun ang layunin ko talaga noong una. Kaso nung nakita ko kayo, ay mali pala. Maling venue. Hindi pala sa banda pogi. Mali pala yung napunta namin. So anyway, nagkita kami. Hindi, seriously po. Kami po ay hindi talaga magkakakilala before. So nagkakilala lang kami through The World Needs a Father. And from there, nag-journey na through the years, no? Mahaba-haba na rin mga paglalakbay, marami na kami pinagsamahan. At nakakatuwa kasi yung journey na ito, we don't see it na parang isang bagay lang na because we attended a seminar hanggang dun lang until naging magkakaibigan na nga kami. At ito na nga, pagka umaalis si Allison, may pasalubong na sa amin, di ba? Grabe, no? Oo. Ganun na kami ka-close. Oo. Na pwede na namin ibigay yung wish list namin sa kanya kung ano yung mga papasalubong. At hindi na kami nahihiya. Oo. Hindi na kami nahihiya. Oo. Wag lang malaman ni yung misis niya na nabawasan yung budget. So anyway, yan po yung journey. Kaya kung hindi maliwanag yung goal, no? Siyempre, kahit sino na lang minsan you invite people in your life na dahil kapitbahay mo, dahil kaklase mo nung araw, wala namang masama doon. Yeah. Kaya lang, ibang usapan din kasi yung iisa yung goal. Yeah. Tapos you share the same values. So the more you get together, mas na-enhance no, yung journey na yon. Dahil nakikita mo na ito yung future na gusto mo and these are the people that you need on that journey. So ang pinag-uusapan doon hindi yung gusto mo lang sila kundi kailangan mo sila, no? Kailangan mo sila. At ganyan naman talaga sa accountability. Imagine may mga kaibigan kayo, siguro naging kaibigan nyo dahil sa pickleball, no? Uso ngayon, no? So kalahati ng tao sa barangay mo kilala mo. May mga kaibigan kayo na naging kaklase nyo. Yeah. Marahil yung iba dahil kapitbahay nyo or maybe same hobbies. So why not, no? Magkaroon kayo ng kaibigan na base dun sa ano yung values na gusto mong i-embrace at yan talaga ang gusto mong maging parte ng buhay mo at maging parte ng journey mo kasama ang iyong pamilya moving forward. So yan naman po yan. So ngayon, dito po sa ating pag-uusapan ay ano ba yung areas na kailangan natin ng accountability. No? Kasi very general to Pag sinabing accountability, para bang ang lawak-lawak. So usually, no, hindi naman ito limited sa mga babanggitin natin. Pero usually, anong mga areas kailangan ng accountability? Paring Pastor Mark, maybe you can give some examples. Well, bilang isang lalaki, meron kasi tayong unique set of mga areas that we need to improve. Yeah. So, unang-una, pangunahin, di ba? Kung ikaw ay isang Kristiyano, yung spiritual life mo, di ba? Yung relasyon mo sa Panginoon. So, you need accountability in that area. Pangalawa, kung ikaw ay may asawa sa iyong marriage, di ba? Yung to keep you accountable bilang isang husband. And then, pangatlo, bilang kung may mga anak kayo, bilang isang tatay. And then, bilang isang lalaki, ang importante ay yung sexual purity, di ba? Kasi importante yun na aminin po natin, di ba? Yan ang isang major weakness ng mga lalaki. In fact, may nagsabi sa mga kasama ko mga pastor, di ba? Pag ang tawag ko sila yung 3 G, di ba? Yung isa doon, yung isang G doon, girls, di ba? Girls. Pero sa panahon ngayon, actually, minsan kailangan maging seryoso tayo. Hindi lang girls, pati guys. No, Guys, G pa rin. Oo. G pa rin. Pwede rin. Kasi sa panahon ngayon, di ba, may Hindi mga... na masabi. may mga... Ang gulo-gulo na ng mundo. hindi mo alam na ang struggle pala nung kaibigan mong lalaki ay same-sex relationship. I mean, it's possible, di ba? At saka nangyayari. Nangyayari yun so, yung G, pwedeng girls, pwedeng guys. And wag naman natin masamaan yun kasi siyempre, yun ang realidad natin yun ang katotohanan Tapos panglima, yung finances, di ba? Paano mo ginagamit yung pera mo? May utang ka ba? And then of course yung iyong character, 'di ba? Yung pang-araw-araw na behavior mo. So yun yung 6 na bagay na kailangan na natin ng accountability. Pwede siguro natin na paring Jebo, paring Mark, no, isa-isahin din no ang mga bagay na ito kasi I think itong mga areas na to, it is not only meant to be mentioned no sa ating pong mga tagapakinig, kundi maisa-isa po natin anong mga bahagi nito ang mahalaga sa atin kasi kung mapapansin po ninyo kapag in-embrace niyakap po natin itong
accountability or pananagutan, we're actually moving from good intentions. Alam mo yung may good intention ka na tama nga no, gusto ko magbago, gusto ko ayusin ang buhay ko from now on. So we like to move from good intentions to responsible action. Na meron talaga tayong action na gagawin and we will like to be held accountable on it, no? So, umpisan natin dito sa spiritual life. Kapag nais talaga natin lumago sa Panginoon, kumusta ang aking paglakad sa Panginoon, di ba? Anong mga bagay na that keeps me distracted, no, from my walk with God? Naku, pag sinabi nating distractions, ang dami niyan, no? Marami. Oo, mula sa mga Netflix, kaya hindi nakakapagbasa ng Bible, hanggang sa mga sa cellphone na yung notifications keeps on ringing, di ba? Ito mga bagay na ito are distracting us from our walk with God. Kung hindi po tayo magiging careful. Maalala ko pa po noon nung when I was still growing up, sumasama po ako sa aming pong pastor sa mga Bible studies Yung mga Bible studies noon, usually ang oras nasa mga 6:30 Kasi 5 o'clock from the office, aalis na sila. Siyasamahan ko yung pastor, 6:30, nandun na kami. Nandun na rin yung empleyado, nandun na rin yung mga nanay, tita, ganyan, nakakapag-Bible study na, no? Pero ngayon, yung mga distractions ngayon, yung mga telenovela, no? Kasi pagkatapos ng balita, 7:30, tuloy-tuloy na yun Kaya pag sinabi mong magba-Bible study tayo, ay wala kaming panahon, pastor. Kahit online na nga lang no? Via online, hindi na nga napagbibigyan kasi nga marami na pong distractions. Kaya maganda po pag hinimay-himay talaga natin. Sabi nga natin, good intentions to responsible action. So, meron po tayong action na gagawin, no? When it comes to spiritual interest. Halimbawa, am I praying, di ba? Madali naman sabihin nananalangin ako tuwing kumakain, di ba? Pero that's all, no? Pero 3 times a day. Yeah. Breakfast, lunch, at dinner. Pero ang prayer kasi, it's a way of life, no? Kaya nga pag pinag-usapan natin itong spiritual interest o spiritual life, talagang we can expand this in how we can really be accountable to another person. Yan. No. At saka, syempre, pundasyon yan ang spiritual life. Pagka yan ay humina, everything else collapses, no? Yeah. Kasi yung ating stewardship, yung motivation mo for doing the right thing, di ba? Kasi ultimately, diyan talaga babagsak yan Kaya pag humina ang iyong spiritual life, parang yung pinaka-pundasyon ng rason kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, apektado rin. So, mayayanig din lahat. Kaya pansinin mo sa Bible, di ba? Halimbawa, sinabi doon na husbands, love your wives as Christ loved the church. And then wives, submit to your husbands as unto the Lord. Children, obey your parents in the Lord. So, ang idea po doon is, hindi ito emosyon lang Kasi may mga times talaga na hindi madali ang magpasakop o magmahal o sumunod. Pero again, ang pinakapundasyon is as unto the Lord, in the Lord, no? And then as Christ loved the church. So ibig sabihin talagang babalik ka na ang motivation mo in times na madali gawin yon or mahirap is the spiritual life. In other words, you don't do it because they deserve it. Because time will come. Baka may ginawang nakakasakit sa'yo and you feel they don't deserve it. But we do it because the Lord demands it. So kaya talagang yung spiritual foundation napakahalaga. At pagdating sa spiritual life, dahil ang pinag-uusapan dyan ay hindi lang naman yung pagbabasa but really the health ng ating spiritual life. Hindi siya isang bagay na halimbawa nag-skip ka ng pagbabasa kahapon, tapos bumalik ka ngayon na para bang ang dating bigla siyang mawawala, bigla siyang babalik. It's not something you just regain instantly no? Dahil nga parang halimbawa kayong mag-asawa, kunwari nagkatampuhan kayo, hindi naman yan parang biglang automatic balik sa normal So it takes time. So ganun din naman sa spiritual life. Ang isang palagi kong naalala sa consistency yung naalala ko nung na brain surgery ako the first time, nag-shoot up yung aking blood pressure, no? At ang sabi nga ng doktor, mabuti na lang at ikaw ay umiinom ng maintenance. Sabi niya, yung through the years na pag-inom mo na yon, leads to this time na
Kaya hindi siya pumalo ng sobra-sobra because of the regular intake of this maintenance medicine through the years. So hindi yung tipong may naramdaman ka ngayon, inom ka ngayon, bukas epektibo na kagad. Talagang the accumulation of these things simula pa noon, no? So ganun din sa spiritual life. Hindi siya isang bagay na okay, isang basa balik sa dati or regain. It's really something na kailangan nating protektahan. Yeah. And ito isang bagay na kinakailangan nating bantayan dahil ang paglayo sa Panginoon, hindi naman yan yung usually ang tingin ng iba biglang nag-backslide, no? Pero maganda yung sinabi ng isang author na hindi naman pag nag-backslide tayo, hindi naman yan yung isang biglang from okay na okay biglang nalayo. Usually maraming mga sabi nga maliliit na aksyon or kapabayaan. And then pagka nagka-problema na, yun ay kumbaga hindi siya nangyari instantly. Merong mga nangyayari na napapabayaan natin that led to that downfall. Yeah. At yun ang pinakamahirap doon kasi pag umabot na tayo na ang consequence ay medyo mabigat na, and then magkikreate na siyempre ng maraming problema yung para sa atin. Na. Kaya yung sunod-sunod na yan, yung halimbawa, yung marriage is also affected, no? By the way, talking about marriage, pag sinabi nating accountability in marriage, Pastor Mark, is it just between the husband and the wife or kasama ba yung pamilya at saka who can be involved in this accountability for marriage? Well, yung accountability, pinag-usapan natin yung accountability with fellow men, di ba? Pwedeng ganon yung accountability with a fellow trusted partner, di ba? That's one, di ba? Kasi nabanggit ko nung previous episode natin na ang kailangan you share the same values. So, siyempre, yung accountability partner mo, siyempre, siya rin, he values marriage, di ba? And then you make a commitment, di ba? And in the accountability process, ang maganda sa accountability process, yung ako mismo, nagko-commit ako sa marriage ko. Yeah. So sabihin ng partner ko, para lang maunawa ng mga takapakinig natin, nanonood sa atin, di ba? How does it go? So sabihin ko, parang Jebo, ano sa tingin mo, how can you improve in your marriage? Tapos example, sabihin ni paring Jebo, makukomit ako na i-date ko yung misis ko once a week, di ba? So okay. So in other words, nanggaling sa iyo yun, hindi man sa akin eh. And then therefore, sabi, can I keep you accountable on that? So ganun, 'di ba? Parang yun yung style ng accountability. So yun yung sa kapwa lalaki na tinutulungan ko. And then of course, 'di ba, pag nag-marriage, pag nag-date kayo, maganda yung hindi lang inanood kayo ng sine, 'di ba? Maganda nga may set of questions kayo eh. 'Di ba? Kasi minsan yung may malalaki, nag-date kami, yun ginawa yun kami sine. Nag-usap pa kayo, hindi. Spider-Man pinanood ko eh, ganda-ganda eh. Ayoko kausapin yung asawa ko. Hindi date yun eh, 'di ba? Yung in other words, yung date yung kakain kayo, tapos maganda may set of questions kayo na pag-uusapan about your marriage, yung mga ganon. So yun yung isang aspect. Another, pwede rin naman kayong mag-asawa, 'di ba? Yung accountability nyo sa marriage nyo, 'di ba? And questions na pwede nyo tanungin sa kapwa-asawa mo is, kunyari sabihin ko sa asawa ko, how can I improve, 'di ba, as your husband? Or have I hurt you this past week? 'Di ba? Kasi yun ang magandang tanungin sa mag-asawa eh. So one is yung kaibigan mo lalaki, 'di ba, to keep you accountable to your commitments to your wife. And then maganda rin kayo rin mag-asawa, 'di ba? You ask your wife paano ba kita nasaktan ba kita? 'Di ba? Or so isang linggo na nagde-date pa rin kayo. Dami. Sama ng listahan. Hindi pa ako tapos. Yun nga, naglabas ng listahan, hindi pala one page. Maganda. Yun nga maganda, lalo na kung nagde-date kayo every week. Ayun. Kasi imagine mo, kung di kayo nag-date. Accumulated, no? Isang buwan naman. Sabay sinabi ng kaibigan mo, pare, date mo naman yung misis mo. Di nag-date ka. Last year mo huling dinate yung asawa mo. Sabihin mo, how have I hurt you? Ang haba nung listahan nun. Ang intro kasi na-accumulate yun, di ba? Ang intro nung araw. Last year. Paring Mark, sa akin, no, paring Jebo, dalawang bagay when it comes to accountability sa marriage. Meron ako
ko naalala na isang pagkakataon. We were already teaching, no, sa The World Needs a Father. Nagpa-facilitate na tayo ng module nito. Sa aspeto ng communication. So, tinanong ko siya, sabi ko, how is my listening? Diba? Minsan maraming mga sinasabi ang asawa, ganyan. So, sabi ko, from 0 to 5, gradean mo naman ako. Minsan yung mga grade na yun, nakakatakot eh. So, mo, So, from 0 to 5, parang kung maalala ko, parang ang grade ko, 1. So, grabe naman, kako. Buti naman, Ang baba mo naman mag-grade, Buti hindi 0. Ang baba mo naman, kako, mag-grade. Isipin mo, nagtuturo na kami, nagpapacilitate na ako. Ang grade ko sa listening, 1. Grabe naman. Tanong mo kung saan galing. Sabi mo, 0. Hindi eh. Sa akin, negative eh. Oo, di ba? Kung minsan, mas mabilis akong sumagot, magbigay ng solusyon, kaysa pakinggan muna. No? So, yung mga bagay na ito, no, pag sinabi natin accountability, first, I can be held accountable in respect to my wife. Accountable ako sa misis ko pagdating sa mga domestic responsibilities, di ba? At siguro pwede ko na rin sabihin dito sa mga pare natin dito, no? I am certainly sure kapag meron akong hindi magandang ginawa sa asawa ko, that my wife can call si Paring Jebo. Friends na kami sa Facebook. Oo. Tatag ako niya. Oo. Ilang beses ka ba tinawagan ni Alet? Wala pa. Wala pa. Parang yata yung sinak mo yata. Tapos ngayon, alam niya, kasama ko na dito si Paring Mark. Yari. Tatawagan din to si Paring Mark. Kaya ma-message nga si Alet. Hi, Alet. Hindi lang po sila ito, no? Kundi Scale of 1 to 5. kundi pati yung mga iba pong mga kasama namin na kasama ko po, mga kaibigan din namin ni Alet na common friends. Ganun po yung samahan eh. Umabot na po kami sa puntong yun. At and something na kinatutuwa ko sapagkat alam ko when the time comes, I won't be judged, but at the same time, I would also be handled properly kapag meron akong hindi magandang nagawa. Because, alam niyo po, di ba, sinasabi nga kapag nagtuturo ka nga, nagpapacilitate ka ng something, malaking responsibilidad, pero malaki din po ang accountability ko rin po. Kaya nangangailangan po ako noon. At ang bawat isa sa atin, regardless kung anong ginagawa natin sa buhay, because being a father, being a parent is also a huge responsibility. Kaya malaki din po yung ating accountability being a parent. Kaya pinag-uusapan po natin ang mga bagay nito. Spiritual life, and now sa ating marriage, yung topic. So, what else can be held accountable in respect to sa aspeto po ng pag-aasawa? Yan. Naalala ko, no, kailangan po nating magbago din ng mindset kasi usually ang gusto nating i-project is an image na perfect eh. Ideal. Pero yun nga eh, hindi naman kami nandito to project an image of what is ideal dahil maayos kami. Hindi po. Paulit-ulit yung naririnig yan. We're saying na yung sincerity is very important. And sincerity is admitting na meron kang weakness. And if you notice na pagka naging sincere ka, you're opening your life to people who can help you become better. Kaya yun ang challenge talaga doon eh, no? Yung sincerity. Marami ang takot na takot sa accountability kasi ang gusto nila concealment, hindi confession. Diba? Concealment is protecting your image. No? Hindi ako nagkakamali, okay ako, maayos ako, hanggat walang nakakalam. Pero yung confession is opening up to the Lord. Na yung nakikita niya kahit hindi nakikita ng tao is yun ang mahalaga. Again, paulit-ulit natin ini-emphasize dahil ang goal is to glorify God. So, kahit ano pang tingin ng tao sa atin, if we know that we are not glorifying the Lord, then something has to be done. Kaya yun ang malaking challenge doon. So, once na maging nasanay na tayo sa konsepto ng sincerity and the people around us ay nasanay na roon, they realize na ang totoong authority, hindi yung pagpapanggap na hindi ako nagkakamali. Yes. Kaya Agree. minsan, tingnan mo nangyayari sa lipunan natin, parang with the leaders, no, sa mga politicians, hindi man lahat, pero halos lahat. Pero ang point lang is, maganda yan, okay na tao yan. Tapos may ilalabas lang na
anomalya o baho, parang collapses. Kasi wala naman talagang perpekto no? Kaya parang ang nangyayari is more on presenting your best side rather than inviting accountability. Kaya mapapansin mo sa bansa natin, ang isang mahina talaga is accountability. Tama. Parang di matapos-tapos yung mga corruption, exactly. yung mga scam na yan. Bakit? Kasi nga, ang pagboboto tayo, ang ipepresenta sa atin, maganda track record nito, mahusay ito. Tapos mamaya, pagka meron lang nagkaungkatan ng baho, wala talaga. And then you realize parang na-scam tayo pare-parehas. Kasi nga, ano bang alam natin, no? Until may malaman tayo. Pero kung nandun yung sincerity, alam natin na ako bilang mahinang politiko, halimbawa, pwedeng sabihin na ito, loophole to na pag hindi natin inayos tong loophole na to, matutuksong kahit sinong uupo na anumang posisyon na maging aspeto ng corruption to. So, yan, yung transparency dyan nagmumula na now we invite people to check. Sabihan tayo kung merong mali, which is very significant. Hindi lang sa politics, definitely sa buhay din natin bawat isa. And the same is true pagdating sa fatherhood, no? Again, ang isang challenge din kasi dito, lalong-lalo na kung tatay tayo, is ang magse-set ng tone ng accountability tayo no? Kasi pag once na nagpakita tayo na hindi nyo ako pwedeng pakialaman. Nako. Hindi pwedeng ako questionin. Palaging kayo lang ang pwede, ako hindi. Then, wala na. Diyan na nabe-breakdown yung accountability. I remember in one session on moral authority, napag-aralan nga namin doon. No? I did one with kila paring Dennis no, sa LIV. And ang isang ang kinasanayan ng tao to gain authority is using fear. Diba? Fear. Para Fear-based. Fear-based. Kaya hindi pwedeng fear-based kasi pag fear-based, walang accountability dun Walang accountability kasi ang tao takot umamin sa'yo, takot magsabi sa'yo, until such time na lang nag-breakdown na lang sila na hindi natin namamalayan na ang dami na palang lamat ng kanilang buhay. No? And then nandyan lang tayo physically, we are not far, pero yung kalooban malayo kasi ang dahilan nga we became more concerned with the image na pinoproject rather than with yung objective no? Na to invite people for accountability. Kaya yan din naman ang hamon para sa atin. Kaya yung as fathers, when you move forward with accountability, you're not only doing it for yourself, but you're setting the tone, creating the culture for your family. No? So talaga, kaya yung laban na ito ay hindi lang sa personal, kundi para sa buong pamilya. No? Yan ang malaking challenge dyan. And then of course we have ito nga, yung sexual integrity. Nabanggit nga ni paring Pastor Mark, isa rin itong aspeto no, na usually sa mga kalalakihan, ito rin ang isang malaking problem. No? Actually, malaking problema talaga siya ng society. Ang masaklap lang kasi, paminsan, ang hirap humanap ng tamang tao na accountable ka, lalong-lalo na sa area na to. Kasi nasanay tayo sa kultura na sabi nga nila, pagka babaero ka, lalaking-lalaki ka. Parang yan yung toxic masculinity. Na yan din ang palagi nating ini-emphasize. I remember yung topic natin na real manhood. Di ba? Kasi kailangan maging klaro yun Kasi ang malaking pagkakamali kadalasan sa aspeto na yon, maliliit pa yung mga bata, lalo na yung mga anak na lalaki, kinokondisyon na natin Ito yung tunay na lalaki. Di ba? Kailangan may crush ka, may gusto ka, ligawan mo, kailangan may galing kang dumiskarte. Tapos, pagka naging tatay na siya, yung mga values na in-inculcate natin na ang tingin natin, itong road to masculinity, pagdating ng pagiging tatay, talagang yun ang mga kalaban mo. Di ba? Yun ang hindi dapat. So, how can we expect them to suddenly change? Samantalang yung ibinato nating in a way molde, yung stereotype is not shaped by the Word of God, rather it was shaped by the world around us. No? Kaya kasama dito sa accountability na ito, talagang yung clarity ng values.
kailangan maliwanag yung values natin. Kasi hindi lang naman to yung, pastor, mag-open ako sa'yo ha, paring Alison. Yung values kasi. Values. You open up para ma-check kung align pa ba tayo dun sa values. So any deviation from that value or values na ina-uphold natin, yun doon tayo ko-correct para maibalik tayo sa values. So kung wala namang klarong values na tinatahak, so anong point ng accountability? Diba? Parang nagsabi ka lang. So ito naman, kaya natin sinasabi, kasi nga, kailangan natin ng tulong patungo sa isang direksyon. Yeah. So kung walang linaw yung direksyon, parang nag-open up ka lang sa isang tao. And I've seen this many times. No? Nag-open up lang pero wala namang intervention. Walang intervention. At ang reason kung bakit walang intervention kasi hindi rin alam nung tao na kaya ka nag-open up dahil gusto mong ma-correct ka, maituwid ka para madala ka sa tamang direksyon. Yeah. Kaya yun ang challenge din doon. Alam mo, paring Jebo, no, paring Mark, kung papansinin natin in the last 5 to 8 years, ilan na sa mga prominent mga pastors internationally, globally ang nahulog. Yeah. Ang isang kahirapan kasi dito habang tumataas tayo o sa posisyon, sa title, sa recognition, yung image natin, lalong kailangan mas pag-ingatan natin. And more so, kung wala kang people that you're accountable with, ang hirap nun Para bang wala na nag-check sa'yo Kaya naalala ko, sinasabi ni Cassie, Carstens, na even siya na when he is traveling, those people that he's accountable with, alam ang schedule niya, alam ang kanyang ginagawa, alam kung nasa hotel na siya, and these people are also praying for him. These people he's accountable with. Naalala ko isang young professional, actually dalawa sila that I'm mentoring. One was at that time parang alam mo yung mga sa office pag mayroong mga parang mga excursion parang gano'n sa office. So nalasing yata itong kasama nilang babae at sabi ng boss niya sapagkat medyo malaking mama siya, bagamat bata pa. Sabi niya pakidala mo na sa kwarto. Lasing na, nasa beach sila, nasa buhangin. So, ginawa niya, binitbit niya dito sa balikat niya, parang isinampay niya sa balikat niya at inilagay niya sa kama, umalis na siya. Pero when we've talked, dahil nga may accountability po, sabi niya, Pastor, parang nagkaroon ng skin-to-skin contact kasi syempre, bitbit niya. Sabi niya, I asked my pastor na i-discipline ako. Sabi ng pastor, bakit kayo i-disciplina? Kasi ganito nga. Parang I don't find any reason para i-disiplina kita. Sabi niya ganon. Pero sabi niya, kailangan mo i-disiplina pa rin. Parang ganon. So, alam mo yung ganon, kahit na sa ganong aspeto, yung conscience niya is so clean na even sa akin na hindi niya ako pastor, because I'm mentoring him, he opened that part sa akin. Isang young professional na bago pa lang magtatrabaho, Christmas party, first Christmas party nila, at maraming inuman. Sabi niya, sigurado maraming inuman, kuya, ganyan. Sabi niya, pwede ba pag-pray mo ko? Alam mo, umabot ako ng 1 a.m. Gising ako na kinakamusta ko siya. Oo, sabi ko, nanalo ka na ba raffle dyan? ako, napuyat ako dito sa'yo. Alam mo yung mga ganong klaseng sakripisyo, pero natutuwa po ako sapagkat naroroon po yung yung even sa mga murang edad pa lang neto na natututunan na po nilang kahalagahan ng accountability sapagkat alam po nila na mahirap Alam mo yung first job mo tapos nagiinuman lahat, may pressure, bakit hindi ka umiinom? Pero yun din po yung pagkakataon na magandang maipakilala natin na kung ano yung integridad natin na tayo naniniwala kay Kristo at may takot tayo kay Kristo. Babalik tayo uli doon, accountability, the end result, gusto nating maluwalhati ang Diyos sa buhay po natin at sa trabaho na Kanya pong ipinagkaloob sa atin. Yeah. Sumasangayon ako dyan kay paring Alison kasi salamat natin, po. Di ba? Sa wakas! Kasi tumalino yan nung nag-studio tayo. Pero sumasangayon ako kay paring Alison kasi itong bagay na ito, tama kay maraming Christian leaders na sumabit dito. Yeah. And aminin natin, lalo na, kunyari tayo, aminin natin, we hold
responsibilities eh. And maraming tao, sabihin natin, na look up to us. And ang temptation doon is because we want to preserve a certain image. Yeah. And itong isang bagay na ang maraming lalaking leaders, mga spiritual leaders, mga pastor, dito sila bumabagsak, dito sa area ng sexual integrity, sa purity. And very subtle siya eh. Minsan simula lang yan sa lustful thoughts, di ba? Yung mga, and then pinapabayaan mo lang, naman, di mo mainaamin na issue mo yun, di ka naging accountable, and then soon nagbubuyo ka na ng pornography, o pornografiya, di ba? Tapos hindi mo naman sinishare, hindi ka accountable to anyone, and then naging addiction na siya, di ba? Your regular niya. Minsan pakatapos pa ka pa nga mag-sermon baka, di ba? Mga ganun And then soon baka hindi mo alam, nakakaroon ka na ng extramarital affair, di ba? So, and then one day, sasabog na lang siya Kasi doon pa lang sa nagsimula siya sa lustful thoughts, hindi mo inamin, di ba? Kasi ang lagi natin uulit, di ba? Ang purpose natin is to glorify God. Gusto natin ng kalugod-lugod na buhay sa Panginoon. And ang kaaway natin, ang diablo, expert yan Tuwa siya kapag sinisikreto natin yung mga bagay na yun. At somehow, pag sinisikreto natin, nagkakaroon ng kapangyarihan ng diablo sa buhay natin, sa puso natin. At para mawasak yung kapangyarihan na yun, you need to expose it. You need to expose it. And personally, from my experience, the moment you expose it, yung power niya nawawala Di ba? Yung power niya. Kasi, let's face it, di ba? That's light Di ba? Pagka addicted ka sa pornography, addiction siya Bondage siya So, parang kang addict Lagi mo siyang hinahanap Pero the moment i-expose mo siya, hindi naman talagang, maybe it's not immediate, but somehow, yung power niya sa puso mo, sa buhay mo, sa isip mo, nawawasak And therefore, nakakaroon ka tuloy ng sense of let's say, relief, diba? Sense of that you're really out of a bondage situation. Yung freedom, diba? Freedom, may freedom ka. And yun ang kahalagahan ng pagiging accountable na you get freedom, diba? From the bondage that you're experiencing. Yeah, that's right. Naalala ko, kasi siyempre, pag pastor ka, may sasakyan, minsan Naku, may isa pa yan. Isakay, diba? Kami ni Mrs., may mga batas kami dyan Yes, correct. Siyempre may mga tao na hindi mo dapat isakay kahit anong justification mo and then yung harap, reserva yan, trono ng misis yan diba? Sa harap. Kaya ako lagi may gamit ako sa harap nakalagay pagka may kailangang isakay, no? Siyempre, hindi naman lahat kailangan mo isakay pero doon. And then, of course, I report. Pero hanggat maaari talaga, you avoid and then nagre-report ka rin. No? At the same time, mahalaga din yung meron kayong set of rules. Kasi ang isang danger din yan pag may nakakita May mag-iisip, di ba? Ang kalaban mo dyan, hindi lang naman yung natutokso ka, but the impression, the appearance of evil Yan ang isang dangerous dyan Kaya dahil nga pinangangalagaan mo rin yung sarili mo na paminsan itong mga bagay na ito, alam mo yung ang kalaban natin dito yung debatable. Yung parang gray area. Gray area. Gray area. Hindi na makasalanan wala naman kaming ginagawa. Tsaka tinutulungan mo, di ba? Tutulungan ko. Magandang loob na nga ako. Nagko-commute yung church member mo. So, kawawa naman, umuulan. Ginawa mo na scholar. Iba pa na talaga. And minsan, parang iniisip mo, parang sama ako naman, di ba? Hindi ko tinutulungan yung... Pero actually, you're protecting yourself from falling into sin. And there's value in that. And I'm sure na pag malaman nyo ng, let's say, church member mo or siguro ng staff mo, pag malaman nila yung layunin mo, I'm sure ma-appreciate din nila yun. Yes. Kasi talagang minsan ang nagiging downfall natin, nagsisimula talaga sa mga gray areas talaga. Di ba? Na kadalasan, sa halip na tanggalin o itigil, pinaglalaban pa kasi parang wala namang kasalanan pa Ang magandang dyan dun sa 2 Timothy 2:22, di ba? Run from anything that stimulates youthful lust. So not from sin itself, but anything that brings you a step closer to sin. Yun ang danger nun Kaya talagang mapapansin mo yung mga downfall din. Sabi nga, minsan
Halimbawa, itong si King David, nung nahulog siya kay Bathsheba, alam mo yung introduction dun sa pangyayari na yon. Ang sabi ron, I forgot the exact passage, pero ang sabi ng passage, during the time when kings go to war, King David stayed in his palace. So wala namang di ba? Siguro, pwede na, utos ko na lang. Kay komandante, siya na bahala. Diba? Wala namang problema eh. So, kaya lang, it was his duty. It was his duty, kaya lang, mapapansin mo, pwede mong i-justify na sa dami ng gerang pinuntahan niya, o baka maliit na bagay lang naman, pahinga naman yung tao, di ba? But during the time, when kings go to war, he stayed in his palace. Who would know na yung pagstay niya na yon will lead to something else, and then later on, nahulog na kay Bathsheba, pinatay na niya yung asawa ni Bathsheba. Ang dami ng komplikasyon. Pero naalala ko yung series doon sa isang documentary, yung Seconds Before Disaster. Diba? Paano nangyari yung catastrophic disaster? Sa case naman itong si King David, if you look at what happened, pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba, nagkasala sa kay Bathsheba. Pero pag tinrace back mo, doon magsisimula sa during the time when kings go to war, he stayed in his palace. So, yun yung mga yun yung mga aspeto na pwede mo pang ipaglaban. Pero yun nga, it brings you a step closer to catastrophe. Kaya talagang yung pag maliwanag yung rules, no? And people will get used to it. No? Hindi ka naman nahanap. Ang masaklap kasi pag sinanay mo eh. Pag sinanay mo na ganon, it becomes the norm. Pero pag alam nila na hindi dapat, talagang hindi dapat. I remember even sa church vehicle namin noon yung church vehicle is walang tent yun. Tapos may upuan talaga sa harap yun. Yung L300. Hindi naman kayo magkakatabi talaga doon dahil alam naman yung lumang L3, di ba? Pero naging rule ng church yan. Pagka pastor nagda-drive o lalaki nagda-drive, hindi pwedeng babae nasa harap. Unless sabi mo na elderly. Yun talagang, kasi minsan hirap bumaba sa likod eh. So, at nahihilo. Pastor Mark, exemption, no? Gano'ng katanda? Baka. May naalala lang ako. Yung imagination mo, saan na mo napunta eh. Church member mo, di ba? Sabi, ito naman kasi minsan, wag naman tayo maging legalistic, di ba? Baka naman 90 years old na, hirap-hirap na. Sabi mo, Nay, pasensya na kayo. Bawal po. Baka may mag-isip. Bawal po, baka may mag-isip. Pasensya na kayo. At kaya kailangan, meron ding rules, di ba? Hindi naman kami nagbabawal, lalo na sa lugar namin, minsan may mga baha. So may mga sinasakay din ng mga members na ako, Siyempre, ang ano mo doon is kung komportable yung misis mo na sila yung sakay, and then usually naman yan, mag-asawa din yan or pamilya, then that's fine. Pero yung malalagay ka sa sitwasyon na medyo talagang alanganin, either mag-inform ka muna bago mo gawin, or mas mainam pa, hindi yung tipong patago. No? Yung mga tao nakikita na, sabay na ho kayo, baha. So alam nila na may reason. Hindi sila magkakaroon ng room for creative imagination. May isa pa dyan yung grupo na isasakay mo, pero kailangan mo pa rin itanong sinong huling bababa. Kasi grupo yun grupo di ba? Tapos yung huling bababa, magkakaroon pa rin kayo ng contact kasi siya pala yung huling bababa. Dapat alam mo rin kung sino yung huling bababa. Di ba? Iba-iba mga binababaan yan pag naghahatid ka Hindi ho yung tipong isang grupo, isa lang binabaan, siya lang huling bababa. Ibig sabihin yung minsan nagiging loophole pag hindi ka nagiging maingat. Kasi yun nga ang iniiwasan natin is the appearance of evil. No? Kaya talagang kung titingnan mo, parang ano ba yan, ang higpit, no? Ano ba yan? Kami ng wife ko, yung phone ko nabubuksan niya. Phone niya nabubuksan ko. Mga anak ko nabubuksan yung phone ko. Kaya minsan pag sinasabi ko, ko mo nga, pakicheck mo kung nag-message. Kaya nalang buksan yan Alam ng mga anak ko yung password. Nag-password ka pa nga Baliwala rin na-hack din nila. So bottom line, bakit ginagawa ito? Again, kasi nga, you want to be accountable to protect the relationship and to create a culture. So sa amin, very significant yun. Of course, sabihin nila, paano yung privacy? I can access, but I choose not to access. Diba? Kumbaga, decision mo na lang yun kung i-access mo. Pero ang bottom line, you can access it anytime.
So, kung gusto mong i-access, I will not be offended. Di ba? Hindi naman ako ma-offend kung i-access mo yan. Kaya mo nga alam yung password yan. Privacy ka pa Mag-asawa na nga kayo Yes. Yun ang madalas kayo. Lahat nga na ano na di ba? Iba nagugulat. Bakit ganun? Wala ba kayong privacy? Ano bang privacy? Yun na ano Mag-asawa na nga kayo. Yun ang maling pananaw lalo na kung mag-asawa kayo because biblically you are one You're one. So there's no such thing as privacy sa marriage Kasi once may tinatago ka sa asawa mo, kahit na maliit na detalye lang, apektado yung oneness ninyo as husband and wife. Yung Gcash lang talaga at saka yung saka yung add to cart. Yun lang. Yun lang talaga. Biro lang po. Ako ay tagakuha ng parcel ng misis ko. Siya rin tagakuha ng parcel ko. Kaya, ibig sabihin, the more we put this in place. Gusto ko yung sinabi nung si John Bevere. Sabi niya, alam mo, the more the earlier you struggle with these things, i-settle mo na yan, the less problems in marriage. Yeah. Kaya maraming mga ongoing problems kasi we refuse to talk about things that we can actually settle prior to getting married or early on in marriage. Yeah. Pero the longer na pinoprotektahan natin yung mga ganyan, pinaglalaban natin yung mga alam mo nang nakakasakit sa asawa mo kahit sabihin mong di ka naman gumagawa ng masama, you just prolong the agony. You just create the cracks in your marriage. So talagang napaka-importante yung ganoong mindset. Uy, na-carried away tayo. Magdi-devotion pa si Alison. Mangusap ka sa amin ng 1 minuto. Okay, sige po tayo sa devotion natin. Tayo po ay dumako muli sa salita ng Diyos. Matatagpuan po mula sa Ecclesiastes chapter 4, verses 9 to 10. Two are better than one because they have a good reward for their toil. For if they fall, one will lift up his fellow. But woe to him who is alone when he falls and has not another to lift him up. Salin po sa mabuting balita, ang dalawa ay mabuti kaysa sa isa, mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Napakahalaga po ng talatang ito sa pagdating po sa accountability. Kung nanaisin po natin talaga na lumago, umayos ang ating pong pamumuhay, maging lalong-lalo na ang ating pong pagiging magulang. Ipinapakita po sa atin ng talatang ito na hindi tayo nilikha ng Diyos upang harapin ang buhay na mag-isa. May mga panahong tayo ay, alam niyo, manghihina po tayo, mabibigo o mabubuwal. Kaya kailangan natin ng taong kasama, tutulong, magpapalakas at magbabangon sa atin. Yan man ay ang atin pong asawa, yaman po ay maging ang ating po mga anak na we can be accountable with. Gayun din po mga kasama po natin sa simbahan na pwede po nating ilagak, ipagkatiwala ang ating pong accountability sa kanila. Sapagkat mas malakas tayo kapag may kasama. Yung pong katotohanan po doon. Mas malakas po tayo pag may kasama. Hindi po tayo nilikha na maging Lone Ranger na mag-isa o Superman. Kailangan po natin ang tulong ng bawat isa. At yun po ay nagpapakita ng kababaang loob katulad ng ating pong napag-usapan nung nakaraan. Ano po? May mga panahong tayo ay mabubuwal. Hindi lagi po tayo malakas physically, hindi po tayo lagi malakas spiritually. Daratnan po tayo mga unos at bagyo ng buhay. Kaya kailangan po natin ng makakasama. Kailangan po natin ng mga taong maari pong tumulong sa atin upang bumangon muli. Gayun din ang tunay na kaibigan ay hindi nangiiwan sa panahon ng kahinaan. Doon po natin matetes, no? Kung sino talaga yung mga kaibigan po natin. Sapagkat ang pamilya at ang kaibigan, ang tunay na kaibigan at ay hindi po mangiiwan yan, no? Sa gitna ng atin pong pagpipighati o kahinaan o kalungkutan sa buhay. Kailangan natin maging handang magbaba po, no, ng atin pong mga pride. Sapagkat ito po ang nakikita po natin nagiging hadlang
Kaya po, kahit na itong sinasabi ng talata, ito po ang payo ng Diyos, ito pong utos ng Diyos, hindi po natin nasusunod kasi nga may pride tayo. Dahil sinabi ng nakagisnan nating kultura that men were created to be independent. Hindi po totoo yun. We're designed actually by God to interact and to be of help to one another. At sa panghuli na lamang po, may pananagutan din tayong magbangon ng iba. Yun po ay isang responsibility bilang isa pong mananampalataya. Nakakita ka ng isa ay mahina, nalugmok sa kasalanan, responsibilidad daw po natin. Hindi lamang po ng pastor o ng mga leader sa simbahan, kundi ang bawat isa ay may responsibilidad din po tumulong upang ibangon po ang nadadapa upang sila po ay manumbalik sa kanila pong paglakad sa ating pong Panginoon. Yan, maraming salamat paring Alison at tayo po ay muli nagpapasalamat sa pagkakataon na meron tayo para ibahagi ito sa inyo. Amen. At nawa po yung ating mga napag-usapan ay ating pag-isipan at maging parte ng ating pamumuhay. Sa ngalan po ni paring Alison at paring Pastor Mark, ito po ang inyong paring Jebo Banzuelo, nagsasabing pagpalain tayo ng ating Panginoon. Pare, Parenting and Relationship Enhancement.